Hello, hello! Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat guys? Sa video ito ay samahan nyo kami ni Mister sa aming pupuntahan kasi naman sobrang init dito sa amin sa bayan. Hulaan nyo kung saan kami pupunta. Hindi po kami magsiswimming at syempre hindi rin kami pupuntang Tagaytay o kaya Baguio. At syempre hindi lahat ng naiinitan ay pumupunta sa swimming pool or sa dagat. Kami ay samahan nyo, pupunta tayo sa bundok. Tralala! Maraming ganap for today's video kaya sana mapanood nyo hanggang dulo. At once na lumabas ng bahay, panigurado kakambal ay gastos. Pero may solusyon ng inyong katendera dahil dala ko yung aking mga paninda. O diba, diskarte lang yan, pagka gusto may paraan. Buti na lang yung motor namin ay nilagyan ng sandalan ni Mister. Sabi ko pa nga sa kanya kanina bago umalis ng bahay, magi-stop over tayo ha. Siguro mga 1 hour tayong madidelay bago makarating do sa ating pupuntahan. At sa biyahe nga namin ay may nadaanan kaming dalawang higanteng hélice ng windmill. Nakakatakot pala sa personal pag nakakita ka ng hélice kasi naman sobrang laki talaga. At fast forward na, nandito na pala kami. Tingnan nyo naman tong mga kamyas oh. Ang dami, nakakatuwa. Masarap to ilagay sa ginataang hipon, favorite ng anak ko. At habang nagpe-prepare nga ng pagkain yung tita ko, sabi ni Mr. sisilipin daw muna niya yung nabili naming rides dito. Ito yung lugar na masarap mag-relax, ang sarap huminga, ang luwag sa dibdib, malayo sa polusyon, malayo sa ingay, at malayo din sa mainit na panahon. Sa oras na to, mga 10 AM na dyan, maraming fog kahit gantong oras na. Oo, masarap tumira sa gantong lugar kasi nga, presko, tapos sariwa yung hangin, tapos pwede kang magtanim kasi napakalawak ng taniman. Yun nga lang, hindi araw-araw ang kita sa ganitong lugar. Wala ring linya ng tubig dito, nagpapadeliver lang yung mga tao dito. Isang drum nga daw dito ay 100 pesos, so may kamahalan talaga, kaya kailangan tipid-tipid din sa paggamit ng tubig. Pag naman umulan, yun, pag marami kang lagayan, marami kang maiipong tubig. Kaya pagka ganitong panahon na hindi tag-ulan, ay hindi sila nakapagtatanim or nakapagpapabuhay ng kamote, pechay, yung mga gulay-gulay na pwede nating kainin pang araw-araw. Kaya medyo mahirap sa ganong panahon. Pag naman tag-ulan, saka lang sila nakapagtatanim. Ang marami kong nakikita ditong prutas ay mangga, tapos yung santol naman bago pa namumunga. Medyo masigla yung halaman nakikita nyo sa video natin kasi kagabi pala ay umulan dito. Medyo mahina rin dito yung signal kaya siguro yung mga bata ay ayaw sumama. Kasi nung una, ang plano talaga ay isasama yung mga anak namin. Lahat kami ay dito mag-overnight. Gusto ko kasi ma-experience din ng mga bata yung buhay bundok. Medyo, sobrang tagal na nga pala nung huli nilang punta dito kasi maliliit pa sila. Ayan, kainan na. Halika na. Fried chicken at saka menudo yung ulam namin dito. Aba, ang sarap. Samahan pa natin ang preskong paligid kaya talagang nakakaganang kumain. At nauna na akong kumain kasi si Mr. meron pang kausap sa phone niya. Kung napapansin nyo yung kubo sa likod ko na inuupuan ni Mr., bagong gawa lang yan. Nang huling punta namin ay hindi ganyan yan. Sabi ko kasi sa tito at tita ko nung huli naming punta, sabi ko, halimbawa gusto naming mag-overnight or isasama ko yung mga bata dito. Dito kami mag-overnight, makikipesta kami. Saan kami pwedeng matulog dito? Gusto ko sana dito na lang, maglalagay ako ng duyan. Diyan nga sa lugar na mismong yan ang bahay kubo na yan. Sabi ko pa, gusto ko dito lang sa labas para presko. Sabi ko nga, magdadala na lang ako ng duyan kung hindi kasi sa papag. Kaya napawaw talaga ako nung makita ko to kasi ang ganda. Hindi ko in-expect na gagawa siya ng ganito. Double deck siya guys at talagang magkakasya kami labis pa. May ginawa din niyang upuan dito sa bandang side.
Yung tinuturo ng tita ko, baka daw mauntog si mister. Pati yung mesa, ang taas-taas daw ng gawa. Sa bagay, lahat naman ng mesa dito guys, lahat matataas. Wala yun ang gusto ng gumagawa. Kaya pag umupo ako dyan sa upuan, as in nakatapat na sa baba ko yung pinggan. At ayan na nga, tulad ng dating gawe, kumustahan. At syempre, may kasamang chismisan. Hindi mawawala yun kasi yun ang masaya. Ang importante, wala tayong sinisirang tao o kung sino man. May dala nga akong pusit dito para kay Tito kasi yun ang lagi nire-request niya kada pupunta kami dito. So ngayon naman, kung kailan may dala ko, siya naman yung wala kasi meron siyang work ngayon na hindi talaga siya pwedeng umalis or iwan yung work niya. Kaya sabi ko sa tita ko, ako na lang magluluto kasi sobrang busy niya niyan kasi nag-aayos pa siya ng chapel. Kapit-bahay lang kasi nila yung chapel kaya hindi niya matiis na puntahan at ayusin yung mga dapat ayusin. Dito kasi guys, sa lugar na to, meron ditong ginaganap na alayan simula May 1 hanggang May 31. Yung May 31, yun yung tapusan sabay sa gala. So pag ano nga pala, May 30, yun yung kapistahan sa lugar na to. Tapos May 31, yun yung tapusan ng alayan at saka sa gala. Ayan, nagets nyo ba? Medyo naguluhan din yata ako doon. Yung babaeng sexy na naka-black ay asawa ng pinsan ko. Kaisa-isang anak ng tito at tita. Habang nasa work yung kanya mister, ay busy naman siya sa pagtulong kay tita. Nililinis ko na nga at inihahanda yung lulutuin kong pusit para dire-diretso yung pagluluto. Lalagyan ko sana ng kamatis kasi yun ang aking nakasanayan. Pero sabi ni tita, wag na daw, baka daw mapanis. Nakakatuwa yung tiyahin ko to kasi hindi siya nauubusan ng kwento kahit random, basta lagi siyang may kwento. Kumbaga, pagkasama siya, walang dull moment. Isa yun sa nagustuhan ko sa kanya, yung hindi siya nauubusan ng kwento, bagay sa katulad ko na tahimik lang. Baka naman sabihin nyo, ay bakit napakadaldal mo dyan sa iyong video? Ang dahil mo sinasabi. Yan ba ang hindi madaldal? Naku, kung alam nyo lang ang ginagawa ko, kung paano ko tatagpi-tagpi yung mga sinasabi ko. Maraming oras yung ginagawa ko dito sa pagbo-voice over. Tapos pag blanco na talaga ang aking utak, ipinapahinga ko, tigil muna. Kung pwede nga lang talagang lagyan na lang ng background music. Kaya lang napapangitan ako. Ginagawa ko yung ganitong video dahil gusto ko masave yung mga memories. At magandang nagsasalita ako dito para alam ko kung ano yung mga kaganapan namin dito. Kung masaya or malungkot, kailangan lang talaga ng tiyaga. Hindi pa ako batikan sa ganitong bagay kaya talaga nakakaubos ng oras. Maraming oras ang kinakain pagdating sa nagbo-voice over talaga ako. Lalo ngayon napakahaba ng video ko. Luluto pa nga dito ng fried chicken yung tita ko. At ayan, panay kwento habang kami ay nandito sa kusina. Ako naman naghihiwa ng mga ricado na ilalagay ko doon sa aking gagawing adobong pusit. Pagkatapos nga niya dyan, ay ako naman yung papalit. Ako naman yung magluluto dyan sa kalan. Sisipagin ka talaga dito magluto kasi naman napakadaming panggatong kabilaan. Lumingin ka dito sa harapan mo, sa likod meron din. Mamaya makikita nyo guys, papakita ko kung gaano kadami yung mga panggatong dito. Wala silang gastos dito pagdating sa pagluluto. Samantalang sa bayan, yung isang gasol, 1 month lang sa amin, 1,490 yung bili ko nung huli. Dito, sawa ka talaga sa panggatong. Pumunta ka lang doon sa bandang baba, bandang gubat. Napakadami mo nang mapupulot ng mga tuyong kahoy. At ayan na nga, it's my turn. Pero parang hindi ko na videohan yung lutong pusit dito guys. Yung hilaw lang yung habang niluluto ko lang. Yan lang ang na-video. Hindi ko pa yata nababanggit sa inyo na pagka minsan sa uling din kami nagluluto. Lalo na pagka may time, may nakukuha kaming mga tuyong kahoy doon sa ilog. Kasi nga yung bahay namin ay medyo malapit sa ilog. Tapos minsan si mister nag-uuwi din ng kahoy galing dun sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya pagka minsan nakakatipid din kami, nagpapakulo kami ng tubig at nagpapalambot ng mga tulad ng karne, yung mga medyo matitigas at matagal na lutuin. Yung prito din pala, ganun din. Malakas din yung sa gas. Kaya yung pagluluto ko dito sa ganyang kalan ay yaakang yaaka lang yan. O ito, tinan nyo malapitan yung aking nilulutong adobo. Ayan. Adobong pusit. Hilawan natin.
tipid sa gas. Buti pa dito sa bundok, libre ang gas. Walang gas. Ano lang, ayan, panggatong, napakadami. Oh, dami panggatong. Tapos dito, oh, di ba? Sana all. At habang inaantay kong maluto yung puset, ayan, aura muna tayo dito. Sino dyan? Feeling ko bagay talaga sa akin yung color blue na damit. Ayan no, kaya favorite ko yan. Sabi ko pa naman, yung dalawang magniyaw, hindi pa kialma kasi yung mga bisita ko, mga taga Maynila. Grabe tayo Maynila, OA. Ha? Ayun, doon marami bunga. Yung nakita natin mabulaklak doon. Okay na ba doon? Ewan ko nga ano. Ay, maputik na kasi. Ang dami doon. No? Meron isang habang kanyang kakumpol kung maakyat, ay sa ganda. Wala tayong mga ngakyat. Pero mamamalag ko siya. Alam ko lakad dun eh. Ang papaalam na pa. Ang OA. Grabe nga yan. Alam mo yung mga dikotse, no? Kaya nga. Makakuha ba tayo doon? Hindi naman sakop mo yun. Ayun ka? Ito, nalalaglag lang, oh. Ang lambot. Alin? Oh? Ba't yung isa na bulok? Sa init? Paminta. Ay naku, yung paminta namin siguro mauub. Wala siyang bunga. Natuyo. Sobrang init. Makaulan. Wala tayong magagawa. Kasi tayo buhay. Oo, ay, ang dami. Hitik sola doon sa taas, oh. Ayun. Ang lalaki. Hindi abot. Doon sa kanila, mama. Meron nga ako nakita. Huwag na. Ayan yung amin. Oo nga, ang ganda. Dito maganda magduyan. Diba? Ayan no, wala. Oo nga no, sa sobrang init yan. Mataas siguro apoy mo. Oo. Ganda na. Di malinis. Ay, palang ano. Ayun, Dapat pinipitas mo yan. Oo nga no. mura. Mura pa. Tapos pambenta mo. Wala ba? Hindi ba pinapansin yan? Sila ng kamping alaman. Oo. Ari, ang gram mo, kasi kung ari kinalaban. Kaya, Yan, kinalabaw mo sinasabi ko sa'yo. kaya piko. Oo, 120 kilo sa bayan. 120 ang kilo. Pero nagsilab ako din yun, nasilab yung kabilang yun. Maganda lang sa di ka pang malinis, oh. Sabi mo kagay. Yala. Tinakaimi. Mute na muna tayo dito. Meron kayong hindi dapat marinig. Kasi secret lang naman yun ng tita ko. Ayan, nakita nyo ba yung kwintas na suot ko? Baka gusto nyo guys, maglalagay ako dyan sa description para makapag-check out kayo. Marami pa akong items na pinopromote. So, kung gusto nyo, i-check out nyo na lang dyan sa ating description. Ay, sa gabi sila tutulog. Doon sa yan. Sa duyan, hindi sa ginawang papag. Sabi, ay hindi yung tataghal. Hindi yun yung tutulog sa ginawa ko. Totoo. Balaki niya, ano eh. Kaya dito. Mahaba din. Makaunti lang oras dito kaya dito. Taas. Ganda ng quality nito. Ayan, may lagayan pa siya. Ganito yung tela. May libre na siyang tali. Ayan. Tatali lang. Tibay. Tibay to. Ano pagkasasamahin ko na siya sa ganito? Pwede na ano? Oh. Magpagpakamisita niyo pa yun. Yan, di ba? Bukahin mo. Lapad na. Ganda. Oh. Diba? Kasi dalawa. Ano masarap niya sa likod? Oo. Yan. Kaya nga yan, Kaya hindi... lang, pag sinakyan mo yan, lapat yan sa pit. Oo. Parang nakasayo dito sa sahig. Sayad. At least nakita yung ganda, malaki. Ano? Maganda. Ayan, may Sumakay lagay ka. na siya. Libre deliver.
So yan, ganyan siya kahaba. Oh. Diba? Sarap. Ang presko dyan. Yung texture ng tela, ganyan siya kakapal. Ah, yung nakita mo kanina? Parang pag nang... Na. Tapos ilagay mo sa Nico Farm. Lintik si Ate Lily, magagalit. Ayan o, oh. Yan. Oh, ganyan kalaki yung duyan. Pwede mo nang ikumot. Oh. Makapal. Sabi mo ni... Nakasayad. Kulang yung aming space. Ang ganda ng quality. Ayan. Kung gusto niyo nito guys, mag-check out kayo dyan sa basket. Tadan! Oh, diretso kumot. Ayan, nasa kubo tayo. Ito ang aming duyan. O, di ba ganda? Laki na to. Pwede nang kumot. Ini nung mas pati. Mas wala. Ito tingin na yun ba eh. Oh? Sa akin ba? Ano ba yan? Realme ba eh? Yan ang maganda Hindi pala. ko pumapil pagkante. Nasa tita, Mirna. Nagkukulay ng hair. Ang ganda nito. Kapal ang tela. May libre na siyang tali. Apple sauce boy. At ito naman yung dala kong bag. Alam nyo ba laman nito? Puro product. Yung mga maliit na products na kasya lang dyan para hindi masyadong malaking bag yung dala natin. At madaling videohan kahit nakasakay ako sa motor. Yan. Tulad ng mga yan. Ito pala hindi ko to na videohan kanina. Yan. Yung mga pinapakita ko sa inyo guys, ginagamit ko yung mga yan. Kung hindi man ako yung aking mag-ama. Tulad ng deodorant na yon, aba, sobrang bango nun. Tapos talagang hindi ka pagpapawisan. Or hindi mangangasim yung kilikili mo pag yun ang gamit. Legit yan. Tapos mabango pa. Mild lang yung amoy niya. Binabaunan ko nga ng 3 pirasong ganyang deodorant yung pamangkin ni Mister kasi nagpunta siya sa Dubai. Ang ako'y nalalago. You're the magic rider. Little girl. Cheers! At siyempre, pabili mo si Cherry. At siyempre, kapag-ibang. Tayo dalawang magkakali. Nanggugulo lang tayo. Para nangyari tayo nanggugulo lang dito, no? Masasaya sa akin natin yung tatlo eh, kasi naisama natin. Anak, higa na siguro doon sa taas, no? Ni-enjoy yung higaan. Ito ba yung next week na magawa ng gamas dito? Ito ba yung next week? Mulan ba? Mulan? Sasakyan. Kunti pa nakakanta mo eh. Wala. When the pain brings one more. Ayan na. Happy Fiesta! Isip mo
Bakit bang bumabalaki di yung mundo nakalawan? Ang buhay ay ganyan na di mapigilan. Di mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Mabigo talinlangan, tumugol sa isipan. Pagsubok lamang yan, itigil lang lang. Huwag mong isuko. This is how you ignore you. Hindi yan tubo. Kawayan. Ako naman, oh, may dalang ano. Ako may dalang tungkod. Ah, parang tubuan ah. Oo. Tuwid na tuwid baga may merang galing. Yan, tuwid na tuwid ang ano. Kawayan. Diyan ka na kami mamumundok muna, oh. Oh, sarado mo. Parang lola. may tungkod. Ay, ang cute. Dati di ba nag-uwi ako niyan sa bahay. Sabi ko, oh, tikman niyo to ah. Naku, walang tumikim. Pinagtawanan lang ako. Hala. Pinamigay ko doon sa kapitbahay kasi napakadami. Oo nga. Kahit saan pwede ikabit. Ganun siya. Mahilig din sa lambitin. Ah, oo. Konti lang, hindi kami ano nito. Mga bata, hindi malakas sa ganito. Hindi sila nakakain. Oops! Ang dali mo doon sa inyo. Pamigay mo pag Makikinabang nito yung mga kapitbahay ko. pagdating na ulit kama oh. Mamaya na nga, baka mabukulan pa ako. Sabi na oh, mga anak kayo. Kaya nga. Ang gusto niyo magdala kayong sako. Malalaglag lang nga ako dito nga mo. Pag may pasok. Ay, wala pa kasing pasok eh. Dapat pala babalik ako dito ng mga Mga ginagawa tapos may bagong first week ng June ano. Kasi ang pasukan June 8. Dapat pala babalik ako dito. Tapos may luto kang bagong tapos dito yatin mo. Manali masira kasi itong nakalaglag. Dapat hindi. Ano? Nasali kang galing sa bundok wala kang sarubog at mangga. Yan doon sana eh, akas mataas. Meron lang din yung pahilong, hindi ko alam. Hindi ba lang kaya? Aawan to sawa. To sawa. Eh doon pag wala kaya, makalabat ka. 5 piso doon. Ewan ko. Hindi ko sa bumibiling katuguan ng mga bata. Hindi ko intindi. Mas gusto nila yung kinalabaw. Yung kinalabaw 120. Saan ko ba Ang nalagay? kilo. Hindi ko tiliba ng dito. Ay. Ay, oo. Dali. Oh. Baka tinatanong ba? Punoy na natin yan. Sige. Ayun pa. Ay, ito pa. May nanginginan ng bulaklak ng ninong ama. Doon na maghiringkado na. Wala naman. Di pati alam ng... May nakalata na wala din si Mando. Sabi ko tulog na. Oo. Ay, lalot ganyan. Mayroon ng pang ano. Bili pa si dinner ng alak. Ay, di. Kung may nakakakilala, magiinom yung ano. Saka si Mando, kahit di ko nalabas, hindi siya alata. Oo. Ay, nakuha na kaya ako dyan kang alas kalapin sa ano. Kasi napot saan kagabi na. Ay, tulog na. Pag umaga na kasi, ay, nakalis na. Kaya nga, dito hindi mo talaga papansin na ang tao wala. Basta manapit na rin din ah. Ano ba lang sabi na Rosel? Wala kaya tayo, ilang makuha mo. Magulang-gulang mo.
Di ba gusto mga kapit? O, bahala kayo sa bagoong. Sagot ko naman ganyo. Kung makakasaan tayo, kung wala tayo. Okay na yan. Masyado na madami. Cute. Ako lang nagaganda na ko sa Ayan. Provincial life. Dahil hanggang 10 lang yung video okay, ayan, tahimik na. Pero dito guys, mga 11 PM na, hindi ako matulog kasi ang isip ko ay sa mga bata doon sa bahay. Nararamdaman ko na rin yung lamig dito kaya nag-jacket na ako. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya lang kulang dahil yung mga bata ay hindi sumama. Hindi pa dito malamig. Kailangan ng electric fan. Tulad ko, marami ako laging iniisip. Ayan ang itsura dito. Ay, ako nga minsan talaga, hindi naman katulog. Mm-mm. Pero Hindi mo kailangan maganap dito electric pan, malamig. hindi nga. Kahit walang electric pan. Mamaya. Oo, paypay. Maliliit para. Yan eh, ano? Ay, pagdala sa siya. Good Yan morning! ay papatayin ko na yan. Ayan, province life. Oo, napakatahimik. Ayan. 5:30. Naku, lobat na ako. Sarap dito. Palibot ay puno. So, ayan. Dumayo tayo dito dahil sa piyesta. Kahapon yung piyesta. So, hindi ako nakapag-video. Dito, ginanap yung alayan. Parang konti na lang ligpitin. Ilan mo, ang dami tayo. Mm. Ano ba nilagay sa gabi? Nilagay sa dugo na dito, binuno. Susulatin ng bag. Ayan, oh, mapag. Ako na rin yung laywan, oh. Ha? Laywan. Oo. Tahimik. Ayan. Ginamit kagabi. Good morning! Ayan, magluluto ako ngayon ng pansit canton. Ganyan dito guys. Oh, mapapasana all ka na lang talaga. Napakadami nilang pagkatong. Oh, samantalang sa bayan, yung gasol, 1,490 yung gasol sa bayan. Tapos 1 month lang namin ginagamit. So, ayan. Nakakainggit. Kasi wala silang gasol sa gasol. Eto, luluto tayo ng pansit canton. Walang hilamos, walang toothbrush. Walang palit-palit ng damit. Hindi ko kasi in-expect na dito kami matutulog. Lamig dito. Unlike sa bayan, grabe, sobra pawis ko na doon. Ganyan ang tsura dito. Hindi ko siya mapaapoy. Aba, ayaw. Nasaan na yung pang-ihip dito?
Alam niyo ba to paano gamitin yun, no? Yan, may butas. Natin. Ay sus, magkakabeke ako dito. Ayaw. Yun, sa wakas. Nilagyan ko nito. Uling ko. Isang araw. Laping mapagusto ng mga ayun, may gas na. Ayun, hindi yata tayo nakaibigan. Ayun. Okay, go. Ang taas. Haba talaga no. Oh, tinan mo nga yan. Ayan po ang LC ng windmill. Nakita po natin kung gaano siya kalaki. Ayan ang sasakyan. Isa, Nasa na. Ay nga siguro sila pagsama ng linggo, no? Kahapon, nung una namin makita, etong Ellison ng windmill, naka-stop lang siya doon. Tapos ngayon, linggo na, naka-stop pa rin siya doon. So, doon ako, Sabado at Linggo, pahinga lang muna nila. Hindi muna sila mag-travel. Dito ay May 31, 7 a.m. Ayan, papauwi na nga kami. Napakadaming ganap, ang daming nangyari, masaya. At na-recharge na ulit kami mag-asawa. Back to normal ulit, trabaho ulit. Pag may nagustuhan kayo mga products dun sa aking mga pinopromote, nakasama dito sa video, punta lang kayo sa description at mag-check out kayo guys. Sa wakas, makakapagbihis na rin at saka makapagtututbrush. Nako, mahirap talaga pagka hindi planado, walang dala na kahit na anong gamit o kaya pampalit. Dumating kasi doon si Tita Ida at saka yung anak niya, kaya naman nakapag-overnight na rin kami. Pero okay lang yon dahil minsan lang at naging masaya naman. At hindi ko alam kung kailan ulit mauulit dahil magpapasok na yung mga bata, kailangan na mag-focus sa trabaho at humanap ng iba pang mga racket. Magastos kasi mamuhay dito sa bayan. Pero basta sisipagan at sasamahan mo pa ng diskarte, siguradong kikita. So ayun na lang muna, masyado nang mahaba itong aking video at masyado na rin ako maraming sinabi. Ayan, kung nakarating ka sa bandang dulo nitong aking video, maraming salamat. Again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Bye. Ay, di sa kampo sasabi. Ano eh? Pinay-grade yung bago mailagay doon. Yun eh.